sa kanyang post, sinabi niya na magkakaroon siya ng privilege speech mamayang hapon kung papayagan po. Bakit kailangan pa na umabot po dito po, Congressman? Bakit hindi ipinagmamalaki ng mga nandoon sa listahan na yon yung kanilang mga proyekto na nabanggit nyo nga po na talagang parang naging kalakaran na nagkakaroon sila ng proyekto para sa kanilang mga constituents at sinasabi naman na wala namang masama siguro kung siya ay naging proponent. Basta wala lang siyang komisyon na kinuha doon sa kanyang pinopose na proyekto po, Congressman. Well, kasi Admar, lahat ng mga sinabi mo tama, pero yun nga, lahat ng mga yun ang iniiwasan nila. Kasi pagka nagkaroon ka ng malalim na investigasyon, lalabas talaga kung sino talaga yung proponent ng proyekto, kung sino yung contractor, siguro yun ang iniiwasan nila. Pero tama ka, di ba? Kung talagang, kunyari ko, ako yung congressman, nagawa ko na napaayos ko yung ospital ko, nagawa ko na napaayos ko yung aking eskwelahan, ipagmamalaki ko yun. Pero yun nga mukhang iba-iba na itong mga proyektong to, hindi na to talaga yung mga pangunahing pangangailangan. And siguro marami din ng naiiya at ayaw nilang ma-expose itong kanilang mga ginawang proyekto sa kanilang mga lugar. Ako mismo may nakita akong listahan. Admar, at personally, imbestigahan ko. Grabe kalalaking pondo sa mga hindi kailangan proyekto. Talagang parang itinapon lang yung pondo and I would also like to investigate these things kasi sayang hindi naman to milyon kundi bilyon-bilyon. Pangalawa, ito sana yung mga pondo na nagamit para nag-aral yung bata, yung ospital natin na iayos. Biruin mo, ito yung parati tayong nagagalit dun sa hospitalization, kulang ang budget, parati tayong nagagalit sa edukasyon, kulang mga equipment, facilities. Ganito pala bilyon-bilyon lang parang tinatapon lang na walang kwenta. Meron po panukala si Senador Robin Hood Padilla, Congressman. Kayo po ba'y sumasang-ayon dito na i-demonetize na yung 1,000 piso po na paborito siguro ng mga korap at nandun sa kanilang mga maleta at kung saan nila na itinatago po ito? Kasi kung wala naman tinatago, ipapalit nila yan ng, para hindi ma-demonetize po. Ano sa tingin niyo po itong ganitong klase po ng panukala ni Senador Robin Hood Padilla, Congressman Mike? Maganda yan. Isang brilliant na proposal yan. Para tingnan natin, no? It might be as simple as it is, pero maganda ang proposal na yan. In fact, even before, marami na nag-propose ng ganyan na i-demonetize and I'm glad na officially inilabas nila to sa Senado. Pero ang tanong natin kung papayag ba yung mga kasama nila dyan sa Kongreso at Senado na demonetize dahil baka nga sila ang unang maapektuhan nito. Yun nga po, kasi pahirapan nga yung pagpapalabas doon sa mga files mula sa opisina ni Yusek Cabral. Ito pa na talagang marami po yung madadamay, Kong. Oo, katotohanan. Kasi nga, alam mo, baka marami dyan nakatago sa bula, no? Nakatago sa kwarto. Maganda yan, para makita natin at lumabas talaga. Tulad na sinabi ko, man, siguro ang bayan nagpulat na din talaga Ako mismo, nagservisyo ako ng Kongreso, nagservisyo ako sa kabinete. Nagugulat ako pa. Less than Senate President Drilon, parati ko siyang napapanood. Sinasabi niya, the most corrupt budget in history. And this has to be corrected. Pag tuloy-tuloy ito, naku, talagang kawawa ang Pilipinas. Talagang lulubog talaga. Walang kaduda-duda. Opo, nababanggit nyo po na yung 2025, yung most corrupt na budget no sa history. Sa tingin nyo po, kasi matatapos na po, mga ilang araw na lang bago po ang bagong taon, pero wala pang nagiging desisyon dito po ang Korte Suprema. Bagamat doon sa 2024 budget, meron pong mga ilan na mga associate justices na nagko-question doon sa constitutionality po ng 2024 budget po, Kong Mike, no? Do ang kanilang naging desisyon doon ay patungkol po doon sa pagsusoli ng PhilHealth. Nakikita nyo na po ba na medyo dapat bilisan din ng Korte Suprema? Kasi maaari din bang yung nagiging style nila sa pagbabudget sa 2025 ay ganun din sa 2024 and at the same time ito 2026, ganun din sa nakalipas na mga budget? Well, ako, Admar, nang balita ko ngayon sa darating na budget, ganun pa rin na importante kung nire-raise ni Congressman Libiste. Kailangan natin tingnan talaga yan. Kasi ang nangyari nga, allocable pa lang. Para lang maintindihan po ng ating mga kababayan, di ba, pagka nagkaroon ng July ng SONA, sasagot ang Pangulo ng budget. Dati na budget, batay dun sa mga pangangailangan na nakikita nila sa ating bansa. So batay dyan, nagdidiba ang mga congressman na ayos nila. Tapos nakikita mo na yung mga items mo sa district. Kung ano, aakyat yan, pag-aakyat niyan, gagawa pala yung Senado ng sarili nila. Magdidebate sila doon, tapos pag-iisahin. At kakaroon ng BICAM. Ngayon, ang nangyari dito, sinasabi ni Viste, from day 1 pa lang, ang sinabi na ng DPWH, hindi na kami mag-iisip. O ano lang nyo sa mga salito nyo? Titutubilan kayo. So nagsubmit lahat, kanya-kanya sila, nag-submission. And that already affected the entire infrastructure budget, more or less. Pagkatapos, pagdating nila ng BICAM, nagsasabi naman sila, dagdagan pa natin yan. Ito pa yung dagdag natin. Mula doon sa dinagdag nila sa magagawin nila, meron pa silang nilagay sa program.
Lahat ng to, walang aral to. Umupo sila. Hindi ito ang keso ng budget. Hindi ito ang isang budget na handa sa sitwasyon ng ating bansa. Dahil nga ang budget, nag-uusapan niya, kaya may budget preparation ng tagal, tinitingnan nila kung ano yung mga pangailangan ng mga para ayusin yung ating kabuuang programa. Kung ano yung talaga, kung gagawa ka ng airport ng international airport, ba? Gagawa ka ng bridge. Yan, yung C5 na ginawa dito sa Metro Manila, yung EDSA, yung mga flyover, kasama sa mga plano na kailangan para may ayos yung infrastructure requirements natin. Pati yung mga flyover sa iba't ibang sa Cebu, Davao, lahat yan, pinagplanuhan. So dapat gano'n yung budget. At hindi pwede itong, congressman, nung daan kayo, o sige, tignan nyo kayo pag-isipan ko anong gusto nyo. Ito pa ang nabunyag. Ito naman hindi si Kong Lebiste ito. Doon sa, may iba pa to. Oo, pero Cabral Files pa rin. Part pa rin ng Cabral Oo, Files. ito naman ni Senador Panfilo Lacson. Oh, Ang sabi niya naman dito, batay dun sa Cabral Files na hawak niya, kay Senator Ping naman to, ha? Oo. meron daw mga... Ito naman cabinet secretary, Ba? hindi bababa sa 5 cabinet secretary, mayroon daw allocables sa 2025 national budget. Nako. So, yun, galing naman kay Senator Ping Lacson yan. Oo, siya bati dun sa niya, ito naman yung kanyang inilutang. Yun naman ang kanyang inangguluhan. Kasi sa dami ng dokumento na yan, di Oo ba? nga, oo. Sa kapal ng listahan, makakahanap ka ng gusto mo palutangin. Totoo. Ito ang makatatawag pa ng pansin dito, Jen, ha? Oo. Again, ang nagsasalita na rito, Senador Lacson na, hindi na Lebiste. Oh. Ang sabi ni Senador Lacson, meron daw pong entry. May nakalista. Ang nakalagay, ES. Ha? 2 letra. ES. ES. Okay. Pwede po yung Initial. Oh. Na posisyon o pangalan? ES, 8 billion pesos. Pa, laki. Kung ES, sabihin, pwedeng ibig sabihin, extra special. Oh, Diba? extra small. Yun. Pwede rin, ano ito? Extra, Oh. kung ano man, basta 8 billion. Ganon? Pero itong problema, may binigay siyang ibig sabihin ng ES. Para huwag na daw tayo manghula. Huwag tayo manghula. Okay, ayon kay Senador Ping, sino daw yan? Tumutukoy kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Nako. Oh. Mainit ang ulo niya yan. Nagtataka pa daw siya, si Senador Lacson. Bakit kaya may Executive Secretary dito? Dapat ito, mga mambabatas. Totoo. Di ba yung nagkakaroon ng insertion? Ayan ang problema. Kayo nata umaga, nanonood ako doon sa balita, parang maring pinabulaanan nata ni Esber Samin yan eh. Meron ba sa statement dyan sa kinuha natin? Wala. Meron. Ayan. Pero tingnan muna Sige, natin. sige, Nakita na ba natin yung statement ni Senador Lacson? Sige nga. Ang tagal ha? Kaysa naman ikaw- Babasahin ko na lang. Kaysa naman ikaw umitang ulo. Umiinit kayo ulo. Sige. At least 5. Tapos may undersecretaries. Ba, may usap pa. Nagulat din ako. Isang nakalagay doon, ES 8 billion pesos. Ako. Oh. Paano magkaroon ng allocables ang ES? Kay Sec Bonoan, nakita ko ang kanyang allocables, isang 5 billion pesos. Oh. Tapos may batches 1 to 3, nagkakahalaga ng 25.5B, 10B, 8B, Oh, at 7.5B. Ang lalaki. Umabot na siya ng 30.5 billion. Anong karapatan niyang magkaroon ng allocables? Tapos meron ding cabinet secretaries na meron ding tig 2 billion pesos. Oh, tindi. Bakit? Yan ang kanyang Mga statement. cabinet secretary yan, ha? Oo. So, paano ngayon yan? Senador Lacson na sa salita niyan. Oo nga. Oh. Oo. Yari tayo dyan. Ano naman ang sagot ni ES Bersamin, Nelson? Teka, ginagawa pa dyan. Ginagawa. Tinulungan na tayo. Alam mo kung sino tumulong sa atin? Sino? Binadala sa akin eh. Nahihiyaman po ako sabihin, ang tumulong na sa atin, Nelson, ay ang ka Arnel Berceles. Sa basa. Diyan, ito na. Parang umitaw. Pawag na minute Tulungan ulo muna natin. kayo, ha? Ito ang statement ni Executive Secretary Bersamin. Okay. Salamat po, ka Arnel. Ito, babasahin natin, Nelson, ha? I am aghast. Sinasabi Ayaw ko. kita yung galing. Meron yan eh. Oo. Ano sabi ni Secretary Bersamin na agasan na? Mamaya, halamin natin. Research ko yan eh. Pina-research kasi baka magtalo-talo na naman tayo. Sige nga, ano sabi ni Lucas? I am aghast and outraged at the insinuation that the tag ES found in the so-called Cabral files pertained
to me. Yun. Pertain to me as the then executive secretary to whom was allocated 8.3 billion pesos worth of DPWH projects under GAA 2025. He said in a statement. Ayan, yun nga po sa pahayag ng Executive Secretary Bersamin. Ito pa, may karugtong pa yan eh. Meron pa ba? Ayan, oh. I emphatically state Oh. that I did not ever request, endorse, Nako. approve, or authorize any DPWH project or budget allocation at any stage of the budget process. Oh. I also deny having instructed anyone, Yan. whether inside or outside of the government, Nako. to use my name Nako. or that of my former office or any such purpose. Nako. Eh, ano ba yung, ito yung pinatingnan ko dyan. Oh. Ano bang ibig sabihin ng agast? Kasi nga, malimit marinig yan eh, no? Oh, parang reaction siya. Agast. Parang, I am agast. Pero parang tama ka eh. naagas. Sumakit ang tiyan ko. Sumakit ang puso ko. Ano? Patingan ng agast. Agast. Oo. Asan? Wala ba yung agast natin? Ginagawa pa rin. Oo. Halika naman. No? Kontakin mo si ES Bersamin na nagsabi niyan. Nagasan siya. Naku po. Oo. Matindi kasi naging paratang. Taka, hindi ko sino-sino na nagparatang. Mismong si Senator Pampilo Ping Lacson na nagsabi na yung ES daw yun na tumutukoy kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang ibig pa sa pampalayang sabihin ng agast dyan, Oo. filled with horror or shock. Oh. Ha? Horror, parang ano, parang, anong bang tawag doon? Nagulat yung nagulantang. Kasi Po. Dito naman po tayo sa inyo pong pinakabagong, isa sa mga bagong resolusyon nyo po, no? Yung paghimok po sa Bangko Sentral ng Pilipinas na magsagawa ng review and at the same time pagkonsidera sa pag-demonetize ng 1,000 peso bill mula January 1 na issue 2020 hanggang September 30, 2025. Maaari niyo po bang may paliwanag ito at para saan itong ganitong panukala? Baka maapektuhan ba ang publiko nito o yung mga kurap lang ang maapektuhan ito? Alam niyo po, ito po kasi galing sa wild imagination ko. Dahil nung minsan po ako yung nakaupo sa plenaryo, nanonood ako dun sa monitor. Pinakita ng Senado yung mga sangkot sa flood control na nag-surrender ng pera. Limpak na pera po, talagang milyon-milyon na tagi-1,000. Kasabay po niyan, noong pinakita din, yung video naman ni Congressman Saldico, na puro limpak din na pera, na puro tagi-1,000. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin itong mga pera na ito at ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power, mawawalan siya ng kapangyarihan. Kapag nawalan niya ng kapangyarihan, ibig sabihin niyan, yung mga nagtago niyan, wala silang paggagamitan man yan. At kasabay pa niyan, merong ginawa si Senator Rodante Marcoleta na expose. Nagsalita siya doon sa budget hearing ng Bangko Sentral. Kino-question niya. Ang sabi niya, bakit tayo nagbenta ng maraming ginto? At hindi naman daw alam kung saan ibinenta at ba't lugi tayo. So pinagtugtong-tuk ko na, baka naman kako yung mga politiko natin nagtatago ng pera, bumibili na ng ginto. O kako, bago maibili nila lahat ng ginto yan, huwag na natin niyang bigyan ng bisa. At hindi maapektuhan dyan ang taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papalitan naman yan sa bangko. Kung mag-withdraw ka naman, bibigyan ka na ng bagong pera niyan. At yung mga pera, lahat naman yan, ng 1,000 na yan, may serial number yan. Lahat ng pera ho, may serial number. So alam ho ng Central Bank kung ano yung mga inisyo niyang pera. Kung ano yung mga perang hindi na bumalik. Alam niya yun. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya ako walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Saka ginawa na ho yan ng mga bansa na nagkaroon ng problema sa korupsyon. Opo. Yan po ang nagiging solusyon nila. Ako galing lang po yan sa wild imagination. At natutuwa naman po ako at maraming sumuporta dyan sa akin at sinasabi nilang baka pwede nga natin gawin yan. Opo, at sa pagsasaliksik din natin, Senator, way back 1986, nagpatupad na rin pala ng demonetization ang gobyerno ni nooy President Cory Aquino sa kasagsagan ito ng di ba, napatalsik through people power ang Marcos regime at yung mga lumang banknotes na may temang bagong lipunan
yun yung na-demonetize. So, hindi na rin magagamit. So, meron na rin tayong history pala nito na demonetization, which is, kung iisipin mo, magiging walang silbi na yung kanilang kasi hindi naman matitrace yan sa SALN, hindi rin matitrace yan sa mga bangko. Kung ikay matino, ipapapalit mo na lang, Senator. And meron din palang kapangyarihan ng Bangko Sentral na. So, resolution lang to na paghimok, hindi ito panukalang batas, kundi paghimok lang, na-exercise ninyo yung kapangyarihan ninyo. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko, maapektuhan po sila dyan. Alam naman natin yan, wag na po natin itago. Dahil kanya-kanya na nga pong labasan ng 1,000 yan na pag-surrender, picture, lahat na ganyan. Pero sana lang po, taong bayan na ang humiling. Kaya ako ay nagsasabi na kung meron po kayong isasagawa uli ng mga protesta, yan na ho ang hilingin ninyo. Action na kagad. Ako yan ho, alam nyo, sa totoo lang, yan ho ang solusyon. Dito ngayon. Kasi kung aantayan ho natin yung investigasyon, due process and everything, naibili na ho lahat ng ginto yan. O kaya naidala na sa ibang bansa o napapalitan na ho ng ibang currency. Ngayon na ho gawin na natin. Kasi kung hindi pa ho ngayon, wala, kailan pa?